Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada, alas 7. Maghatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Sa hangarin nitong mapabuti ang kalusugan at mabigyang suporta ang unti-unting pagbangon ng lungsod, tuloy-tuloy pa rin ang mga inisyatibang pangkalusugang handog ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Marawi Rehabilitation Program sa mga internally displaced persons ng Marawi City. Umabot sa kabuang bilang na 86 IDPs, kabilang ang mga senior citizens, kabataan, young adults, mga buntis at persons with disabilities ang nakinabang sa libreng konsultasyon at nakatanggap ng mga esensyal na gamot sa isinagawang mobile healthcare program ng BARM MRP sa Norsalam Village sa naturang lungsod kahapon, January 8, 2026. Ang nasabing outreach program ay bahagi ng kasalukuyang inisyatiba ng tanggapan ng MRP na lalong mapalakas ang community-based healthcare ng mga pamilyang IDP sa pamamagitan ng regular na medical missions na isinasagawa tuwing Martes at Huwebes sa buong lungsod ng Marawi. Sinisiguro ng pagsisikap na ito na hindi maaabala o maaantala ang access ng mga IDP sa mga serbisyong pangkalusugan, lalo na ang mga sektor na kabilang sa mga vulnerableng grupo sa loob ng Most Affected Area o MMA. Bilang isang espesyal na programa sa ilalim ng Opisina ng Punong Ministro at bahagi ng 12-point priority agenda ng BARM Government, patuloy na iniimplementa ng MRP ang mga mobile healthcare activities bilang suporta sa rehabilitasyon ng Marawi City. Formal na inilunsad ng Ministry of Social Services and Development sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program Associations ang dalawang bagong proyektong pangkabuhayan sa bayan ng Dato Hofer, Ampatuan nitong Enero 5, 2026. Kabilang sa mga inilunsad na proyekto ang Kababayan sa Tuwayan Mother SLPA, isang sewing project na binubuo ng 7 miyembro na nakatuon sa paggawa ng mga bag, uniforme at iba pang produktong pananahi. Inilunsad din ang Tatabanga sa Tuwayan SLPA, isang banig making project na may 9 na kasapi. Bilang panimulang puhunan, bawat benepisyaryo ay tumanggap ng tig 20,000 pesos na idiniposito sa kanilang cooperative bank account upang suportahan ang pagsisimula ng kanilang kabuhayan. Sa pamamagitan ng mga proyektong ito, muling pinagtibay ng MSSD ang pangako nitong isulong ang inclusive growth sa rehiyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng pantay na oportunidad sa mga nasa vulnerableng sektor na layong makabuo ng mas matibay at pangmatagalang kabuhayan. Ang Sustainable Livelihood Program ay isang programang pinondohan ng pambansang pamahalaan na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga individual at asosasyon mula sa mga vulnerableng sektor upang makapagsimula o mapalago ang kanilang sariling kabuhayan tungo sa pag-angat ng antas ng pamumuhay. Samantala, tumanggap naman ng tulong pinansyal mula sa Ministry of Social Services and Development ang 11 indigent orphan children sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa nitong Enero 8, 2026 sa ilalim ng KUPKUP program. Sa ilalim ng programa, bawat benepisyaryo ay tumatanggap ng 5,000 pesos buwan ng ayuda na inilaan para sa kanilang pangunahing pangangailangan at gastusin sa edukasyon. Layunin ng naturang tulong na suportahan ng mga bata at mga kanilang tagapag-alaga upang mapabuti ang kanilang kalagayan at kalidad ng pamumuhay. Ang KUPKUP program ay isa sa mga pangunahing programa ng MSSD na nakatuon sa pagbibigay ng komprehensibong tulong sa mga indigent orphan children na may edad mula 0 hanggang 18 taong gulang, kabilang ang suporta sa pagkain, kalusugan, edukasyon at iba pang mahahalagang pangangailangan sa pang-araw-araw. Namahagi ng 260 urea fertilizer ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa mga magsasaka sa bayan ng Bacolod, Calawi, Lanao del Sur. Ito ay bilang suporta sa mga magsasaka upang palakasin pa ang produksyon sa agrikultura at suportahan ng mga farming communities sa Lanao del Sur. Layunin ng pamamahagi na mapabuti ang sustansya ng lupa, mapalakas ang paglago ng pananim at mapataas ang ani at kita ng mga magsasaka. Sa pagbibigay ng mahahalagang agricultural inputs tulad ng pataba, tinitiyak ng MAFAR na nagkakaroon ng mga magsasaka ng sapat na kakayahan para sa efficient, sustainable at produktibong pagsasaka.
Nagbukas ng oportunidad sa trabaho ang Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage para sa pagkuha ng mga contract of service personnel na magpapalakas sa dokumentasyon at promosyon ng pamanang kultural ng Bangsamoro. Ayon sa anunsyo, may bakanteng isang videographer at isang layout artist o graphic designer na parehong itatalaga sa BCPCH Regional Office sa Cotabato City. Inaanyayahan ang mga interesadong aplikante na magsumite ng application letter na naka-address kay BCPCH Chairperson Salem Wiley nga sa PhD kasama ang personal data sheet, work experience sheet, mga sample work sa pamamagitan ng Google Drive link at iba pang kaugnay na certificates kung mayroon. Ang lahat ng requirements ay maaaring ipadala sa io.bcpch@gmail.com hanggang January 11, 2026. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto ang easterlies sa ilang bahagi ng Mindanao. Ayon sa Pag-asa, magdadala ito ng mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Iiral naman ang easterlies sa nalalabing bahagi ng Mindanao, kung kaya ay pinag-iingat ang mga nakatira sa low-lying areas dahil sa banta ng baha, habang landslide naman ang mga malapit sa gilid ng bundok. Manatili ring nakatutok sa official social media pages ng Pag-asa at Barm Ready para laging updated sa lagay ng panahon. Makikita sa inyong mga screens ang hotline numbers ng Barm Ready. Maging alerto at sama-samang isulong ang isang handa at resilient Barm communities. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.